What's up mga kasang, welcome back to my channel. At for today's video, naisipan ko ipakita sa inyo yung aking yung mga isda ko na yung mga flowhorn. Kasi napansin ko na naglalakihan na yung iba natin mga flowhorn dito sa bahay. At yung mga binili nating nakaraan nung fry, medyo lumalaki na sila at nag-iba na yung mga itsura. So, ayun, pakita ko sa inyo yung mga alaga natin dito flowhorn at yung mga plano ko sa kanila. Ayun, pakita ko na rin lahat at ikwento ko na rin sa inyo kung ano nga ba yung mga gagawin natin sa ating mga flowhorn, alright? So ayun guys, naisipan ko nga na mag-update dahil yung mga isda natin ay naglalakihan na at nag-iiba na yung tsura nila. At pakita ko sa inyo nga yung ating mga flowhorn dyan. Pero unahin muna natin dito yung ating metal storm. Itong metal storm na to, na-post ko na to sa Facebook. Ayan. Binibenta ko na to ng 1.5. Kasi medyo may mga dapat akong bilhin at kailangan ko ng pera. So ngayon nagdadalawang isip ako, pero kung may bibili ng 1.5, binibenta ko pa rin siya. So 4 inches na tong ating metal storm. Maliit pa para maging breeder, pero malapit-lapit na rin niya, mga ilang months na rin kung gusto niya i-breed. Pero kung kung pang display lang, very presentable naman siya. At lumaki na talaga siya. Kung maalala nyo, binili natin yan fry lang, no? Mga ganun. Ngayon nandito siya sa 75 gallons at mag-isa lang siya dyan. Kaya maganda talaga yung niya. Maganda yung condition niya. Kahit hindi ko masyadong ginugroom yan at pinapakain ko lang na okay ko platinum. Maganda kasi talaga yung jeans nito. So, ayan, gumanda na siya ng ganyan. Kahit walang magic. Tapos, yung mga sumunod dyan, pakita ko muna sa inyo. Ito palang ating Magnus Campa. Itong Magnus Campa, pinost ko na rin yan. Binibenta ko rin siya ng 1.5. Medyo na-stress lang ngayon kasi nilakasan ko yung hangin. Nakita ko kasi yung hangin niya na parang humina. Tapos ngayon in-adjust ko, nilakasan ko. Na-stress naman. Pero yun nga, matapang pa rin. At maganda pa rin ang deportment. So ito yung Magnus Campa na sinali natin. O yung kasali doon sa ating sa sinalihan natin GOC. Actually hindi ko naman sinalihan talaga yun, no. Sa mga sa mga hindi nakakalam. Naikwento ko na to na nakaraan. Yung GOC kasi na yun, binigyan ako ng 3 libreng slot. So, hindi talaga ako yung sumali. Para lang sa kaalaman ng lahat. Hindi talaga ako bumili niyan o nagbayad dyan. Binigay lang sa akin yung 3 slot. Kaya hindi ko masyadong na-focus. Hindi rin ako masyadong naka-focus sa pag-groom nito dahil wala talagang plano nun. At nagkabiglaan lang. So, hindi ko nga sila nag-groom at ayun, pinalaki ko lang sila. So, ito yung isang Magnus natin na natira, Magnus 27. Binibenta ko siya ng 1.5. Mga 4 inches na rin ang laki niyan. Tapos, yung mga sumunod dyan na fry natin, ito, yung ating kalailawan natin medyo madilim dito. Yung ating, yung binigay sa atin ni Sir Gramle na fry na Iconic Beast Lab. So, ito yung isang Iconic Beast Lab. Akala ko mukhang male to nung una, pero parang nag-iba yung tsura niya. So yun, sinolo ko siya dyan. Lumaki na siya pero hindi siya parang nawala yung cock. Medyo natatakot lang. Nawala yung cock. Sinolo ko siya dyan kasi akala ko siya yung maganda doon sa batch. Bali 3 na lang yung natira sa akin. No? Binenta ko yung isa, tapos may mga namatay. Hindi ako magkamali, 6 na peraso to. Namatay yung 3 nung nagbakasyon tayo ba o umalis tayo. Tapos, yun nga, 4 yung natira. Tapos yung may nakiusap sa akin na nangungulit na gustong bumili doon sa tindahan. Binenta ko sa kanya isa. So, ayun, mail naman yung nakuha niya. So, swerte din. So, ito pa yung dalawa natin tinatago. Ito, hindi ko alam kung mail na to. Pero medyo may cock din siya. Ayan, medyo madumi pa yung natin, wala pa ang oras kasi mag-iinit siguro bukas. Ito medyo may cock, yung isa. Tapos itong isa, ito talaga yung labas na yung cock. Yung labas na yung cock niya. To? Iconic Beast Lab. Ayan. So yung ating yung ating Iconic Beast Lab, hindi ko alam kung ibebenta ko to. Pero ito hindi ko na to ibebenta, sure yan. Kasi nagko-collect ako ng iba't ibang klaseng flowhorn. At yun nga naikwento ko sa inyo. Nagko-collect ako ulit ng mga iba't ibang strain ng flowhorn. So baka itago ko to. Tapos yung walang bibili nung nung ating ang tawag yan, Metal Storm.
Ayun, ikikip ko na lang din yan. Tsaka itong Magnus, hindi ko naman nirarush yan, no? Kung walang bibili, ikikip ko na lang din yan. Tapos yung huli nating fry na binili, yung Genesis, Chairman Genesis, meron ako dito yung tatlo nun. Inuwi ko dito yung tatlo. Tapos yung nasa tindahan yung apat. So nabenta ko na yung isa doon. Tapos tatlo na lang yun. Dito naman namatay yung isa. Kaya kung mapapansin nyo, 3 slots yan pero dalawa lang yung makikita yung fry. Kasi yung isa, pinagtulungan nila at napatay nila. Kasi nakakalusot pa sila dati sa sobrang liit kasi nung mga ng mga fry. Nakakalusot pa sila doon sa divider. So ngayon hindi na. At ayun, ito na yung update. Bali, meron nga akong dalawang Chairman Genesis dito. Medyo malabo yung ating tank. So ayun, pinatay ko na lang yung ilaw para mas makita natin sila. So ito yung mga fry. Itong isa ay okay naman lumaki. Pero mas maganda itong isa. Itong isang to, tingin ko ito yung ikikip na natin to, hindi ko na to ibebenta. Kasi ito yung gumanda agad. Mas nabel. Yun. Tago naman ang tago. Ayan. Makikita nyo, maliit pa siya pero may potential siya. At kung yun. Tapos yun nga pala, yung Chairman Genesis na strain, iconic din yun. Nakalimutan ko lang kung anong klaseng iconic yung mga breeders nun. Pero iconic genes din yun. Bakit ka ba tabi ng tako? Yan. Hirap pakita. Labo kasi. Ito, puro gasgas na kasi ito eh. Ito kasing aquarium na to, parang 7 years o 6 years na sa amin. Tapos yan, medyo malabo na siya. Kaya hirap ipakita nung ating mga isda dito. So yan yung update ko sa mga flowerhorn natin dito. At punta muna tayo sa shop. Pakita ko sa inyo yung mga... Uy, huwag ka uminom dyan. Huwag ka uminom dyan. Pakita natin sa shop yung mga flowerhorn pa natin doon. So yun mga kaasang, dito na tayo sa ating shop. At ito na yung mga flowerhorn nga natin dito na tinabi. So nandito yung female natin na... kalimutan ko na kung anong jeans nito. Basta pinahiram lang sa atin ni Sir Drix to eh. Ito yun, Alawi yun, naalala ko na. Alawi jeans, medyo tumatanda na at ayaw na mangitlog. Tapos yung kinakwento ko nga kanina na mga Chairman Genesis natin na mga fry. So ito yung mga binibenta ko dito sa shop. So meron tayong dalawa dyan. Nandito yung isa at medyo shy type tong isa. Yan. Meron tayong Chairman Genesis na binibenta dito ng 200 pesos ang isang fry. So kung may naghahanap dyan. At meron pa tayo dito isang Chairman Genesis na Thai Silk. So itong Thai Silk na to, iniisip ko kung itatago. Parang gusto kong magkaroon din kasi ng isang Thai Silk sa ating collection. Tapos itong ating Red Spartan, yung niregalo sa akin sa Reborn Crossbreed. Yan, nandito siya sa harapan. At ayun, parang ayaw niya dito at lumiit yung cock niya. Nung nilagay ko siya dito, medyo lumiit yung cock niya. Yan, binibenta ko rin yan kung merong gustong bumili. Binibenta ko yan, pero binibenta ko siya sa saktong presyo, hindi mura. Kaya kung may gustong bumili lang naman, pero kung ayaw naman at walang bibili, okay lang din naman. At sinusubukan ko nga rin i-breed kasi to. Ayan, yung ating Red Spartan. So yan yung collection natin ng mga flowerhorn ngayon. As of today, yan ang ating update. So yun mga kasang, yun muna yung update natin doon sa mga flowerhorn natin. At kung may mga katanungan kayo about sa pag-aalaga ng flowerhorn at kung ano yung ginagawa ko for grooming nila, pwede nyo naman akong i-message sa Facebook at pwede rin kayo mag-comment dito at yun, pag-usapan natin. Try ko sagutin yung mga tanong nyo. So ayun guys, tapusin muna natin ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.